Okay, bad apple policy at saka ano to? Ah, bad barrel argument. So, okay. Ito yung magka-partner. Pag sinabi mong bad apple policy, ito yung ang cause ng mali o katiwalian o incompetence sa isang organisasyon yung tao. Okay? Yun. No? So, ibig sabihin, practical example sa DPWH na lang. Ang cause ng ng flood control scam itong mga district engineer. Ito sila Alcantara, sila Bryce Hernandez, to name a few. At yung iba rito nakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure o nakasuhan na ng Ombudsman. So yun yung tinatawag na bad apple policy. Ang dapat dito tanggalin. Pero sinasabi nga ni Secretary Vince Dizon na tinanggal mo na sila pero kailangan ayusin yung sistema kasi may nadadamay. So yun yung tinatawag na bad barrel argument. So ano tong bad barrel argument? Ito yung mali is nanggagaling sa maling sistema. So hangga't hindi mo binabago yung sistema, yung mabubuti mahahawa dun sa masasama. So yun yung thing na pwede kang magtrabaho sa gobyerno pero dahil natatakot ka sa corruption, hindi ka mag-a-apply. Dahil ayaw mong mahawa, yung pala ang tawag doon, bad barrel argument. Okay? Yung bad apple policy o bad apple theory and yung bad barrel argument. So yun. Yung mga tiwaling official, yun yung considered na bad apple. So yun yung magandang natututunan natin, very current, no? Since sa issues, hindi naman to technical, it's about management issues na pwede nating i-apply din sa tech. Very thankful ako na after 11 years since I graduated my master's degree in business management or business administration, may ganun pa rin ako natututunan at mas na-appreciate ko siya. Hindi ako makakapag-vlog ng ganitong mga bagay kung hindi credible yung sinasabi ko, kung wala akong management degree. Wala akong credibility magsabi kasi anong alam ko diyan? Do I have the academic experience to tell something like that? Fortunately, maswerte ako meron. So, yun lang po.